welcome back sa JTC again. Yung naputol natin video is sa variable at data types. So yun, data types. Merong mga types or data types sa JavaScript. 8 ata sila or ito, hindi ko maalala. Pero yun, meron tayong gagamitin ko yung multi-line na comment that slash tapos star and enter. Yun, meron tayong string, enter, may number, enter ulit, meron tayong boolean, ano pa ba, meron tayong array at saka object. 1, 2, 3, 4, 5. Yun lang ba? Alam ko may iba pa tayo. Ayun, meron pang null, meron ding undefined. Yung function, pag nakita nyo yung function, pero hindi siya po pwedeng ganito eh. Naka-define to as special object. So object pa rin siya. Object, huwag na natin isamin. So ngayon dito tayo, gagawa ako dito ng mga instances ng mga data types. Ipasok na lang as cons, again pangalan, or hindi, ayusin naman natin, name, string, and mga uri ng string, backtick. Ito object literal ata itong part na to, nakalimutan ko na yung part na to eh. Pero ayan, string pa rin to. String 1, pangalan ako ng string 1, copy, yan, enter, control victory, yan. Pero may shortcut nyan, diin na mo yung alt, shift, tapos down. Ano, mapansin mo, diba? Dumadami. Ngayon, pagka gusto mo i-redo, control Z. Yan. Anyways. Yan. Madalas kong gagamitin tong alt shift down na to kasi ang hassle pag copy paste. Alam mo, parang ubos oras. Kaya gamitin nyo na rin yun. So yan, pangalan natin to string 2. Tapos dapat single quotation. Ayan. Tapos maglalagay ako ng comment sa likod nya. Ito, backtick. Tapos spelling ko backtick. Ito naman, single quotation. Ayan. Hopefully tama yung spelling ko. Baba natin ulit. Alt shift down. Uy, dumami. Isa lang dapat. Ayan, alt shift down. String 3. Ito naman ay double quotation. Ayan. Ayan, double quotation. Tapos ito naman tayo sa numbers. Cons number 1. Sige, number 1. For example, 20. Yan. Cons number 2. 20, 40.50. Yan. Ano next natin? Boolean. Yung boolean, ito yung pupapasok na is agree. Yung ganyan. Or are you noob? Are you genius? Are you handsome? Pwedeng boolean yun. Anyways, so dun tayo sa is active. Ang boolean, meron itong dalawang uri. False or hindi, ito na lang pala. Is false, tapos false. Dito sa baba is active, true. Yan, ang pangalan na ito, sige, may ako ipaliwanag. Yung array naman, cons, fruits equals, pag array, gumagamit tayo ng bracket. Yan, ibig sabihin array ito. Pag ganyang walang laman, tas bracket lang, empty array yan. Pero pag lalagyan natin ng laman, for example,
array ng mga strings. Ano ba yung string? Pwedeng single quotation, pwedeng double or backtick. Dito sa case ko gagamit ako ng double quotation. Example, ano to? Fruit siya, 'di ba? So string siya ng array siya ng mga string ng pangalan ng mga fruits. Paliwanag doon. Banana, comma, tapos gagawa ulit ng bagong string, apple. Dapat Tagalog. Comma ulit, grapes. Yan, array yan. Tapos yung object naman, ganito naman yung object. Cons person equals, yung object gagamit naman to ng curly braces. Yan, ito bracket, ito naman curly braces. Tapos enter mo para maganda yung itsura. Then lagay mo dito yung, 'di ba, person to. Lagay mo dito yung name. String siya. Kung John Doe. Yan, comma, age niya. Yung age niya pwedeng 30. Height niya pwedeng 163. Yan, for example, ganyan. Yan, object yan. Yung null naman, ito intent, yung pagkalagay ng null is null, lagay natin parang boolean, no? Ano kaya ang pwede rito? Random, lagay natin random, lagyan natin ng null na value. Yan. As yung next is undefined. Yung undefined naman, may dalawang uri ng undefined pwedeng cons, tapos silagyan mo lang siya ng pinangalanan mo ng empty, tapos sinuplayan mo ng pangalan na undefined. Pwede namang let tapos tapos pinangalan mo ng empty2, tapos hindi mo nilagyan ng value. Yan, considered yan as undefined. Ito kasi nilagyan mo ng undefined na value, so pag check mo yung empty, kinonsolog mo yan, malalabas yan, syempre undefined, ibig sabihin walang laman. Ito namang empty2, pagka kinonsolog mo yan, automatic undefined siya. Pero yung random, kapag kinonsolog mo, syempre null siya kasi intention or intended yung pagkakalagay ng null. So yung testing natin, save muna natin yan. Ang pag-save, Ctrl S. Bali, kanina nabanggit ko merong dalawang uri ng pag-check, console log at saka type of. Unahin natin yung string 1, string 2, string 3. So dito natin lagay. Hindi, ito na lang, comment string checking. Yan, console.log. Again, kahit ano pwede may pasok. So papasok natin dito yung type of string 1. Ayan, save natin. Punta tayo dito sa Chrome. Anong nakalagay na type? String, diba? So string siya. Testingin natin yung iba. Again, alt shift down para mabilis. Tapos kunin natin yung 2 at saka yung 3. Save natin ulit. Diba? String sila lahat. So string tong tatlong to. Tama nga naman. Next naman natin yung copy natin to. Actually, no need to copy. Ganun lang ulit. I-highlight mo lang, alt shift tapos down. Diba? Mabilis. Ngayon gagawin naman natin numbers. Ayan, number checking. Ano meron tayo dito? Number 1 at saka number 2. Type of number 1. Kasi ito naman ay number 2. Alisin natin tong string 3. Hindi natin kailangan yan. Ayan, save natin ulit. Check natin. Oops, comment ko muna tong string para di nakakalito. Comment natin sila. Ang pag-comment, control, question mark. Ayan. Save. Natin. Pareho silang number, so tama lang. Ayan o, 68 and 69. Check natin dito. 68 and 69, so tama lang. I-comment natin ulit to. Ayan.
Tapos again, highlight natin ulit to. Alt shift down. Ayan. Tapos ang next natin ay boolean. I-uncomment natin to. Tapos ang nakalagay dito is false is active. Is false. Itong sa baba is active. Save. Balik tayo sa browser. Tama. So boolean silang dalawa. 72, 73. Check natin dito. 72, 73. So tama yan. Comment natin ulit. Yan. Copy. Oops, tumami. Yan, isa lang. Ano yung next? Array. Array. Yan. Array ba lalabas dito? I think hindi. Lagay natin fruits. Alam kong lalabas dito object. Pero dapat array yan. So, check lang natin. Enter. Save pala, sorry. Check natin. Di ba? Object. So, paano natin ma-check kung array siya? Tingin ko gagamit tayo rito ng isa pang console sa baba. Console.log is array. Meron mo ganun. Array. Oops. Array dot paano mo pag-check ng array? Meron na eh. Wait lang. Nakalimutan ko eh. Wait lang. Check natin. Wait lang ha. May ganun pala. So, testingin natin kung meron ng is array. Wala. Ito. Array dot is array. Ayun. Supply natin yung fruits. Ayan. Enter. Check natin. So, nag-true. Nireturn niya boolean. So, array nga daw yung fruits. Pero bakit dito object siya sa type of? Yung case na yan, hindi ko mabibigay na sagot. Siguro, I think, yan yung part na gagawa ka ng research mo. Pero, ayun, sa type of, in-interpret siya as object. Pero, ang totoo is object, array siya. Ayan. So, one way to check kung array ba talaga siya is, eto, tatawagin mo yung array, tapos is array, then isusupply mo yung fruits. So, okay na tayo rito. Comment natin. Baba natin to. Ano yung next? Person. Ito, alam na natin na object talaga yan. Object. Alisin na natin to. Type of person. Sorry, excuse me. Save. Yan, object. Literal na object talaga yan. 80. Yan, next man. Null at saka undefined. Pagsabay na lang natin yan. Down. Ito is null. Ito naman is undefined. Yan. Ko-comment ko na tong object kanina. Comment. Tapos ito type of ano ba nakalagay doon? Random. Yan. Tapos yung isang undefined naman is empty, no? Mamaya na to, comment muna natin yan. Yung null muna tayo. Save. So, ito pa nga pala yung isa pang problema. Yung null is in-interpret din siya as object. Hindi ko rin alam yung reason. I think nung lumang panahon daw yan, something. Yung lumang version ng JavaScript, ganyan. Hindi ko na alam kung ano yun. Research na lang. Pero null yan. Tapos, next naman natin ay yung alisin na natin to. Ito naman next natin yung undefined. Yan. Uncomment natin to. Hindi yan person. Dapat empty yan. Empty. Check natin. So, yan. Undefined. Paano yung isa? Ito, na walang laman. Check natin. Empty 2. Diba? Oops. Yan, empty 2. Check natin ulit. Save.
pareho silang undefined. So yun nga, again, sa undefined, i-recap natin yung string. Pag sinabing string, sila yung nakapasok sa backtick. Single quotation, dapat single quotation to. Naka prettier kasi ako. Prettier kapag sinave to, nag-auto correct. Tingnan mo, diba, bumalik sa double quotation. Pero regardless, merong single quotation. Ito yun ay prettier. Opo kaya prettier formatting kasi ito yun, code formatter. Parang pag save mo, mag-auto format ng maayos yung yung ma-organize yung pagkakaayos ng ng mga nakalagay. Pero isipin nyo na lang, single quotation yan. Ayan yung mga strings, single quotation, double quotation, at saka yung backticks. Yung number naman, hindi nakapasok sa tawag dito, sa string. Kung what if may ganito tayo, cons new number equals, pinasok sa quotation or sa backticks, kahit ano man yan, nilagay mo number, for example 100, tapos kinonsolag mo ngayon. Dito na natin i-consolag, comment natin to sa baba ko na nga lang, dito na, console.log type of new number. Ano sa tingin nyo yung magiging type nyan? String ba siya or number ba siya, or pareho? I-comment down nyo na lang. Ayun yung pinaka simple quiz. So yun, okay na tayo rito sa part na to. Next time papaliwanag ko yung mga use cases nila, lalo na yung single quotation, yung backticks, tsaka yung double quotation. May mga gamit yan kung ba't nakaganyan. Tapos etong may tooldoc, may gamit din yan. Etong may point na 0.5. Tapos etong mga true or false, papakita ko rin yan yung kung paano yung mga use cases nila. Etong mga array, yung array hindi lang string yan, pwedeng random yung laman yan, pwedeng string, pwedeng may number dito 40, or pwedeng may object katulad nito, name Josh yan, diba? Pwedeng may object sa loob, age, diba? Hindi lang siya string, pwedeng may number, pwedeng may object, pwede rin may function. Pwede rin may function sa loob yan. Ang weird nga eh. Yan. Yan, something like that. Yan. Ayan yung array. Kumbaga, para siyang collection na pwede mo paglagyan ng kung ano-ano. Pero next time na topic na yan. So, yan, balikan natin sa normal. Ayan. Save. Okay na. So, next topic natin is, anong next topic natin? Check ko lang. Gano ako ng mga Doon tayo sa operators. Tik na yun, operators. Sige. Next natin operators.